Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sapagkat sa pamamagitan ng kaniyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang kanilang walang hanggang pagpapala na kaniyang ipinangako. Sapagkat pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit, at ngayoy nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon, may dalang dugo ng mga hayop, ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kaniyang sarili at iyo'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa nang matatag ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siya napakita ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naging tagapamagitan si Jesus ng bagong tipan sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. Ito ay mabisa, napatawad niya pati na ang mga kasalanan ng mga Hudyo ng unang tipan. Kaya sila ay makababahagi na ngayon sa mga pagpapala na ipinangako sa mga ninuto nila. Ang mga pinunong pari noon ay taon-taon pumapasok sa dakong pinakabanal, dala-dala ang dugo ng mga hayop. Si Jesus minsan lang niya ginawa ito. Ang dugo na dala niya ay kanyang sariling dugo. Hindi siya pumasok sa dakong pinakabanal, na larawan lamang ng mga tunay na dako kung saan ang Diyos. Siya ay pumasok sa langit mismo. Hindi na uli siya mamamatay kasi mabisa na ang kanyang alay at tunay na kalugod-lugod sa Diyos. Ano ang ginagawa niya doon sa langit? Pinagpapatuloy niya ang kanyang gawain ng pagiging namamagitan. Pinapakiusap niya tayo sa Ama. Kaya confident tayo sa harap ng Diyos dahil malakas ang nakikiusap para sa atin. Malakas ang ating backer. Babalik uli si Jesus sa mundo, hindi na upang maghandog na muli, kundi upang tapusin ang kaligtasan na kanyang sinimulan. Maging ganap na ang kaligtasan niya para sa lahat pagdating niyang muli. Sinasabi natin na si Jesus ay umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng kanyang Ama. Katangi-tangi ang posisyon ni Jesus sa langit, sa kanan ng kanyang Ama. Pinapakinggan siya ng Ama at makapangyarihan siya sa Ama. Anong ginagawa niya roon?
patuloy na namamagitan para sa atin. Siya ang ating advocate, ang ating tagapagtanggol sa harap ng Diyos. Kung si Satanas ay tagapag-akusa, si Jesus naman ay tagapagtanggol. At mas makapangyarihan siya kaysa kay Satanas. Kaya huwag na tayong matakot sa harapan ng Diyos. Hindi tayo nag-iisa sa harap niya. Nandiyan si Jesus na nakikiusap sa atin. Kaya nga dito sa buhay natin, sikapin nating mahalin si Jesus at makipagkaibigan sa Kanya. Kaibiganin natin ang ating tagapagtanggol. Dahil kay Jesus, confident tayo sa harap ng Diyos. Kaya Panginoong Jesus, salamat sa patuloy na pamamagitan mo sa akin sa harap ng Ama. Dahil hindi ako natatakot sa harap ng kamatayan. Kasi ito'y ang pagpunta ko sa piling mo. Samahan mo po at ipagtanggol ako sa harap ng Ama. Salamat, Panginoong Jesus. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.